Ay, thank you po. Naku, nalimutan natin mag-record to. Balikan ba natin? Para sana ma-record natin lahat, no? So, okay, sige. Yun po, ang ating topic nga po ngayong hapon ay interpreting the Bible and the writings of Ellen G. White. So mga kapatid, mahalaga po na malaman natin ang mga prinsipyo kung paano po ipapaliwanag ang Biblia at ang mga sulat ni Ellen G. White. Sinasabi nga po na when using and interpreting the writings of Ellen G. White, we must apply the same principles of interpretation to them as we do to the scripture. Ang prinsipyo ng pag-interpret ng Spirit of Prophecy at ang Biblia ay hindi po nagkakalayo. So we must consider various things, including the culture and the context. And as Seventh-day Adventists, we believe that the Seventh-day Adventist Church is the remnant church of Revelation 12:17, na ang identifying marks nila, sila ay commandment keepers, at sila din po ay may testimony of Jesus. Na yung testimony of Jesus na yun, yung Spirit of Prophecy. Meaning to say, ito yung pagkatawag sa kinikilala po nating propetisa na si Ellen G. White na sumulat ng napakaraming aklat, no? With her own handwritings during her time. At talagang nakita natin na thousands of pages na naisulat niya at ngayon po na-compiled ng mga aklat. At sabi nga po, and that God has graciously given this church the gift of prophecy as manifested in the life and work of Ellen G. White. Kaya mapapansin niyo mga kapatid, tayo po ay mapalad talaga. Dahil yung description ng last day, remnant church, talagang tayo po yung kinatuparan. Meron pa ba kayong alam na simbahan na tumutupad sa buong kautusan ng Diyos kasama ang Sabat? At meron silang gift ng Spirit of Prophecy? Maghanap po kayo kung meron pa. Wala na po, Doc. Wala talaga. Wala na talaga, kaya mapalad tayo. Kaya nga, kung aalis ka pa sa church na ito, saan ka papupunta? Kumbaga sa pag-target, nasa bullseye ka na. Andun ka na sa bullseye, pupunta ka pa dun sa doon ka pa sa hindi malapit sa katotohanan. So, nandito na tayo mga kapatid. Mapalad tayo dahil nandito tayo. Because we do not believe in degrees of inspiration, we must realize that her inspiration, ang tinutukoy po yung Spirit of Prophecy writings, yung Ellen G. White writings, though not her authority, is on the same level as the inspiration of the Old and New Testament prophets. So meaning to say, sa degree of inspiration daw po, hindi natin sasabihin na si Ellen G. White ay mas konti lang yung inspiration niya compared sa mga na canonized na mga sinulat na aklat na napasama sa Biblia. So hindi natin pwedeng sabihin na gano'n. Bagamat pag pinag-usapan po natin yung paano natin i-treat yung Bible at yung Spirit of Prophecy, sinasabi po na yung Bible ay greater light, parang sun, greater light. Yung sulat naman ni Ellen G. White ay lesser light. Ibig sabihin, hindi pwedeng mas mataas ang pagtingin natin sa Spirit of Prophecy, tapos mas mababa ang tingin natin sa Biblia. Ang pagtingin po natin dyan ay greater light ang Bible, ang lesser light yung kay Ellen G. White na sulat. Pero yung degree of inspiration po nila, parehas lang daw po dun sa inspiration ng mga recent prophets, yung mga propetang sumulat sa panahon ng Luma at Bagong Tipan. Therefore, when using the interpreting her writings, we must apply the same principles of interpretation to them as we do to Scripture. Both are inspired literature. Both, therefore, must be interpreted by the same principle. Since we do believe that the writings of Ellen G. White and the Spirit of Prophecy and the Bible are inspired by God, therefore, we must be interpreted by the same principles. So, kailangan nating ipaliwanag ito sa parehong prinsipyo. So, ito na po yung interpretation of biblical texts. Unahin natin muna po kung paano interpret ang mga biblical texts. May tinatawag tayong exegesis po, di ba? Paano nga po yung exegesis? Review po kayo. Naalala niyo po kung ano yung exegesis? Ano po pagkaunawa niyo pag sinabing exegesis sa hermeneutics? Ano yan, bro? Let the Bible. Exegesis, ano yan? Contextual. Yes, contextual. Ibig sabihin ay, ano po yung isa pang salita?
Yung isa pa nagsabi, contextual, tama po. Ito yung, di ba may paghahambing, may isang paraan ng pag-interpret ng Bible, ito yung exegesis, di ba? So ito yung kinukuha natin talaga kung ano ang meaning talaga. Kung ano talaga ang gustong sabihin ng Biblia, ng author, based sa context, cultural context, political context, lahat ng context na pwedeng ating malaman. Exegesis, ibig sabihin, pinapaliwanag niya, kinukuha natin yung interpretation based sa kung ano talaga yung gustong sabihin. Whereas, meron din, ayan, ito na po. May tinatawag tayong homiletical use of scripture. May tinatawag tayong homiletical use of scripture, mga kapatid. Yung homiletical naman, from the word homily, ibig sabihin nito ay preaching. Ano po? Yung exegesis ay may contrast din dito, yung tinatawag natin na eisegesis. Yung eisegesis, yung mga Bible readers and preachers, kukuha sila ng talata at kanilang ipapaliwanag sa kanilang sariling point of view. While yung exegesis naman ay kinukuha natin, nakikipagbuno tayo sa mga lahat ng mga context at yung background, yung etymology, yung meaning, yung language ano niya, yung biblical language niya, para malaman natin kung ano talaga yung true meaning na gustong ipadala sa atin, iparating sa atin. So yung eisegesis, parang from the word eisegesis. Kung ano yung pupulot ako ng talata, i-interpret ko sa sarili kong pananaw. So yun po yung eisegesis. So may tinatawag tayong homiletical use of scripture. Ang Biblia po ay ginagamit din yung mga talata through homily, parang sa preaching, homiletical, sa sermon. Both are legitimate, but we must distinguish between them, and any teaching or doctrine of Scripture must be based on a careful exegesis of the text, not on a homiletical use of it. Sa homiletical kasi, may mga basta pupulot ng talata and then i-interpret nila, ipipreach nila yon based sa kanilang pananaw at pagkaunawa. So kailangan natin, pag sinabing exegesis, kailangan natin meron tayong careful study of the text. Maingat na pag-aaral po ng talata. So para makuha natin tamang meaning, nag-feedback po ba ang aking voice? Okay lang? Nag-feedback? May echo po. May echo. Sorry, wait lang. Malakas ang echo, bro. Teka, wait lang kasi bukas itong ano eh. Ito po, marinig. Marinig niyo po ba pag ganito? May feedback pa rin, may echo? Okay lang naman po dito, sir. Kere lang. Konti lang naman. Konti lang, maintindihan naman. Yes po. Naka-open ko. Okay lang naman, sir. Okay lang. Dalawa kasi naka-open ko. Nagmo-monitor din kasi ako dito sa kabila, sa cellphone ko, sa din sa laptop. Pero kung maintindihan niyo po, okay lang. Diretso lang po tayo, okay? Okay naman po. Okay lang daw. Okay. Sige lang po. Okay lang naman dito, sir, ang dating. Okay, tingnan natin po. Paano ba na ginagamit ni Ellen G. White ang Biblia? Of course, biblical based din po yung yung pagkapaliwanag ni Ellen G. White. Dali po, tumatawag si Pastor Aguilar na po-confirm ang kanyang time slot mamaya 4 to 5 o'clock. Okay, Ellen G. White use of scripture, tingnan natin mga kapatid. Ellen G. White frequently uses scripture homiletically. Ginagamit po niya ang Biblia homiletically sa mga preaching po niya. Okay? Tingnan po natin kung paano niya ito ginagamit. She would use ang boses niyo, Doc. biblical text to convey the message she had received. So gumagamit din po siya ng mga biblical language and biblical text to convey the message she had received. Mapansin po ninyo sa mga writings ni Ellen G. White, pag nagsulat na siya, may mga kino-quote din po siya, mga related na mga talata. So may hina yung boses. Ay, yung hina po? Sige, mag-feedback lang kayo kung anong dali ko Para ang layo ko pa siya. Wag lang po Parang malayo ka, Prof. Parang malayo ka sa microphone. Wag lang pong ipalapit sa si Ma'am Lloyds sa monitor ni Doc Marcaida.
Okay po? Okay na uli ang sound? Okay na po. Ay, sige, pasensya na po Okay. Okay, tingnan po natin yung kasunod mga kapatid. For example, sabi dito sa Great Controversy, those who accept the teachings of God's Word will not be wholly ignorant concerning the heavenly abode. And yet, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Yung po ay nakasulat sa 1 Corinthians 2:9. Limit din po na si Ellen G. White ay nagko-quote din ng mga biblical texts homiletically. Human language is inadequate to describe the reward of the righteous. It will be known only to those who behold it. No finite mind can comprehend the glory of the paradise. Kita niyo po, kinote niya muna yung 1 Corinthians 2:9 sa Great Controversy na sulat. And then saka po siya nagbigay ng parang kanyang pananaw. Kasi nakita niya mismo di ba sa mga writings niya, sinasabi na, at nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. So sabi niya, itong pagkakasabi ni Pablo na yung inihanda ng Diyos na langit na bayan, ay ignorante pa lang tayo, hindi pa natin, although dinidescribe ng Bible ang kagandahan ng langit, hindi po, walang sapat na salita na pwedeng makapag-describe sa kagandahan ng langit, mga kapatid. Sabi ni Ellen G. White, human language is inadequate to describe the reward of the righteous. It will be known only to those who behold it. No finite mind can comprehend the glory of the paradise of God. So kung yung finite mind lang natin, yung limitadong pag-iisip ng taong nabahira ng kasalanan, hindi po natin talaga maintindihan kung ano talaga, gaano kaganda ang langit. Pero pag binabasa niyo po yung Great Controversy, yung last 5 chapters, especially yung reward of the faithful, yung about heaven, yung description ni Ellen G. White, pumitas siya ng dahon dun sa langit nung dinala siya sa espiritu. Napasigaw siya, hindi nalalanta. Tapos yung reflection ng mga dahon, gold and silver, talagang napakaganda po ng langit, mga kapatid. Parang ayaw na niyang bumalik dito. Nung nilingon niya yung mundo na kanyang pinanggalingan, pagkatapos ng ipakita sa kanya ng Panginoon, yung reward of the faithful, yung heaven, yung langit na bayan, nung lingunin niya, sabi niya, okay, pwede ka lang bumalik dun sa earth. Nung paglingon niya, napakadilim daw po ng ating mundo. Compared dito sa napuntahan niyang langit na bayan, mga kapatid. Parang ayaw na niyang bumalik, pero sabi ng angel, kailangan mong bumalik kasi meron pa pang dapat tapusin na misyon. Pinakita lang sa kanya para maisulat niya, mga kapatid, at ma-inspired tayo, kahit hindi man kayang ipaliwanag, i-explain ng finite mind. Walang sapat na salita, sabi ni Pablo, na pwedeng gamitin para i-describe ang kagandahan ng langit. Pero sabi ni Ellen G. White, tanging ang mga pinagkalooban lamang ng pagkaunawa, ng wisdom ng Panginoon na makakaunawa nitong kagandahan po ng langit, yung description ng heaven. So mga kapatid, yan po ang napakagandang mga sulat. Okay? Tingnan naman natin itong interpreting the writings of Ellen G. White. Nandito pa rin tayo. Number 1 po ay ang mga major principles po sa pag-interpret sa sulat ng Ellen G. White. Kaya maraming nagtatalo-talo ngayon, maraming mga misinterpretations dahil po sa hindi kinoconsider itong mga principles na ito. Number 1, mga kapatid, how to understand and interpret the writings of Ellen G. White. Number 1 is consider time and place. Napansin niyo po ba na halos parehas lang din talaga? Nagkakatulad yung pag-interpret sa Bible, kino-consider din yung time and place sa pag-interpret ng Bible. Anong panahon ba sinabi ito? Ano bang kultura sa panahon na ito? Ano ba itong lugar na to? Bakit ganito yung pagkakasabi? Kasi pag i-apply mo yung mga salita, yung mga sinulat, sa panahon nating modernong panahon, katulad ng pagluluto, huwag magpapalingas ng apoy. Kailan ba yung time na yung sinabi ng Biblia na hindi dapat magpalingas ng apoy? During Sabbath, di ba? Sa wilderness yun, na kung saan napakahirap, talagang too much effort para makapagpalingas ka ng apoy, maghahanap ka ng mga kahoy sa ilang, tapos magkikis-kis ka by friction para makaproduce ka ng apoy. Sa panahon na yon, at sa panahon naman natin ngayon one click na lang at saka kiss-kiss na lang ng pusporo or one click na lang sa ating mga LPG. Nandiyan na yung sa ating mga
sa ating mga kalan, di ba? Automatic na o kaya yung mga electric na mga ginagamit natin na paglutuan ay napaka-convenient na po sa panahon ngayon natin mga kapatid. So tingnan natin yung mga contest. In 1897, Ellen G. White wrote an article for the Review and Herald entitled "The Bible in Our Schools," in which she said, there are times when Greek and Latin scholars are needed. Some must study these languages. So noong 1897, may advice si Ellen G. White na dapat daw po pag-aralan ang Latin and Greek languages. Kailangan daw pong pag-aralan. Sa panahon natin, kailangan pa ba? Kailangan din. Yung Greek at saka Hebrew mahalaga sa ating mga theologian dahil para makapag-dig deeper tayo sa ating understanding and interpretation ng Bible, kailangan talagang, kumbaga sa pagsuswimming, yung mga nagbabasa ng Biblia at nag-interpret ng Bible, hindi nag-aaral ng biblical languages, lumalangoy lang sila sa ibabaw ng tubig. Whereas, yung atin namang mga scholars, yung mga theologian natin, makakasisid sila ng mas malalim. Bakit? Meron silang antipara. Pag alam mo yung biblical languages, Greek and Hebrew, makakadive ka na mas malalim sa pag-aaral ng Biblia. Okay? Makakasisid ka na mas malalim. So, the two-year Greek program in our colleges today is the result of the reforms in the 1890s. Okay. Ellen G. White never again criticized the study of Greek or Latin. Her statement in Fundamentals of Education, therefore, cannot be used against the study of Greek or Hebrew today. So hindi naman na po badly needed yung pag-aaral ng Greek and Hebrew except sa mga nag-aaral po ng theology. Pero mga unang panahon, parang dito sa Pilipinas, noong mga unang panahon po ay required din po yung mga anong tawag doon na mga subject natin. Spanish. Nakasama po, inabot nyo pa ba yung Spanish subject sa college? Yes po, Doc. Di ba, required kasi napasok tayo, nasakop tayo ng mga Spaniards. So, i-integrate nila yung mga subjects na yun. Okay? Since wala naman na sila, lumaya na tayo. Sa ngayon, hindi naman natin na kailangan po yun. Pero sa theology course, kailangan talaga yung Greek and Hebrew para mas maintindihan po natin ang malalim na kahulugan po ng mga talata ng Biblia. So, study the immediate context. Pangalawa po ay study the immediate context. Consider the time and place. Number 2 is study the immediate context. Pag sinabi natin context, ibig sabihin yung mga kasama niya. Di ba? Con means kasama. Yung anong malalapit na mga teksto nandoon nakapalibot sa focus na talatang pinag-aaralan. So we have to study the immediate context para mas ma-interpret natin ng tama. For example, yung sa Gawa 10, sa Gawa 10, verse 14 ba yun? Yung sinabi na, ang nilinis ng Diyos, huwag mo nang ipalagay ng marumi. So yung mga ibang nagbabasa na kumakain ng karumal-dumal na mga hayop o baboy, kagaya ng baboy, pagkabasa po nila noon, isasara nila yung Biblia, o nilinis na. Ba't hindi nyo pa, ang Diyos na nagsabi, nilinis na, ba't hindi pa kayo kumakain? Pero kung alam natin yung background ng Gawa 10, pwede nating balikan uli . Ano ba pinag-uusapan doon? Yung ba ay literal na nakita o yun ba ay vision o literal na nakita? Naunawaan ba nung sinabihan na nilinis na kung ipalagay na marumi? Ano bang sagot nung sinabihan ng Diyos na nilinis na? Pwede mo nang kainin. Huwag mo na ipalagay na marumi. Ang sabi rin ng sagot ng sa context, sabi rin ni Pedro, hindi maaari Panginoon sapagkat hindi pa kami, kailanman hindi ako kumain ng pagkain marumi at karumal-dumal. So yung context ng Gawa 10 ay pinag-uusapan doon, yung kumot na may 4 na sulok, si Pedro ay nagutom at naghahanda ng pagkain. Siya nananalangin doon sa may taas, sa may upper room. Nananalangin siya na mawalan siya ng diwa, sabi ron. At sa pangitain, vision pala yan, nakita niya may kumot doon na may 4 na sulok na nandun yung iba't ibang uri ng mga karumal-dumal na hayop, iba't ibang uri ng hayop, marumi. Possible, kasama rin yung baboy, yung mga ahas, bayawak, kung ano man yung mga hayop ngayon na kinakain ng mga tao na marumi. No? So, ang context doon, pinag-usapan doon, kung i-shortcut na natin, doon sa verse 28, pinaliwanag. Nung maunawaan na ni Pedro, 3 beses nung binanggit na hindi naintindihan ni Pedro yung kahulugan ng pangitain. Iniisip pa rin niya
until such time na dumating yung may dumating na 3 tao na hinahanap siya na pinadala ni Cornelio. Tapos yung pala, ang message doon ay sino mang tao, huwag nang tawaging marumi. Kasi alam natin yung cultural context, cultural background. Ang mga Hudyo ay hindi nakikisama sa mga hindi nila kalahi. Yung mga hindi Hudyo, yung mga hintil, katulad ni Cornelio. Ay si Cornelio may tinanggap na panaginip ba o pangitain na dapat ipatawag niya si Pedro para mangaral sa kanila ng Ebanghelyo. Pero ang mga Hudyo, katulad ni Pedro, ay hindi nakikisama sa mga hindi nila kapwa Hudyo. Ang tingin nila doon ay marumi. So pinapalagay nilang marumi ang hindi nila kalahi. Lahat ng hindi Hudyo marumi sa paningin nila. So nung namatay si Christ sa krus ng Kalbaryo, ay inalis na po yung tinatawag natin na barrier sa mga iba't ibang lahi ng tao. Namatay si Kristo para sa lahat ng tao. Kaya ngayon yung kahulugan pa ang nililis ng Diyos, huwag mo nang ipalagay na marumi. Ay nangangahulugan na yung mga taong marumi na pinapalagay ng mga Hudyo na marumi, sila pala yung mga taong tinutukoy ng mga hayop sa pangitain na sinasabi nilang marumi. Sabi ni Pedro, ang pag-unawa din ni Pedro, literal Hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman hindi ako kumain ng pagkain marumi o karumal-dumal. Ang sabi ng Diyos ay, ang nilinis ng Diyos, huwag mo nang ipalagay na marumi. Hindi pa rin, sabi rin sa mga talata, hindi pa rin naintindihan ni Pedro yung pangitain. Okay, ilang beses na nangyari yun, hanggang binatak na yung kumot doon sa langit. At iniisip pa rin ni Pedro kung ano yung kahulugan ng pangitain. Hanggang dumating na po yung sinugo ni Cornelio ng mga tao dahil meron ding pangitain si Cornelio na centurion ba siya? No? Na magpadala siya ng mga tao, susunduin si Simon ang pangalan ni Pedro. Simon Pedro. Yung pala yun, para mangaral sa kanila ng Ebanghelyo, para makarating din naman ang gospel sa kanila. Kung basahin mo yung verse 28, nung maintindihan na po ni Pedro ang kahulugan ng pangitain, sinabi 28, ipinaunawa sa akin ng Diyos na sino mang tao'y huwag kong tawaging marumi o karumaldumal. Tao pala yung tinutukoy. Yung mga kumakain ng baboy, hindi nila kinukonsider yung context. Basta babasahin lang yung verse na ang nilinis ng Diyos, huwag may palagay na marumi. So kaya pag kami na-encounter ako na gano'n, sabi ko, okay, kung gusto mo talagang kumain tayo. Hanapin mo yung baboy na galing sa langit. Kaso wala, binatak na Ang kinakain niya yung baboy na nandun sa lupa. So ang talagang kahulugan po noon ay tao na nilinis ang Diyos sa magitan ng krus ng Kalbaryo, sa dugo ng Panginoon. Mas maliwanag pa sa chapter 11, kinukwento na ni Pedro yung kanyang pangitain at kung paano siya tinawagan ng Diyos para magbukas ng pangangaral sa mga hintil. So the immediate context is what comes before and what comes after a particular statement. Gaya sinabi ko sa inyo, binasa mo verse 14 ng chapter 10. Isang text lang yung binasa, sinarado na yung Bible. Kung hindi natin alam yung context o yung pinag-uusapan doon, maliligaw talaga tayo. So since alam natin yung context ng chapter 10 ng Book of Acts, ng pinag-uusapan doon ay vision, pagitain, ibig sabihin may ibang kahulugan. May-interpret natin ang tama sapagkat alam natin ang prinsipyo how to study the immediate context. Pag sinabi natin context, yung naunang mga talata, bago yung focal subject o yung text na pinag-uusapan. Ano na unang mga talata doon at ano yung mga talatang sumunod pa. So doon natin maintindihan ang context. Kaya kapag nagbabasa sila, ang tanong agad natin, ano bang context niyan? Pag hindi alam yung context, ano ba yung context? Ay, dapat context para ma-interpret mo ng tama. Hindi basta pumupulot lang ng talata at i-interpret sa sarili nating paliwanag. So pag in-interpret mo lang isang talata, sangayon sa iyong paniniwala, yung tinatawag na exegesis. Pinapaliwanag mo yung talata sangayon sa iyong pagkaunawa. Pero pag kinuha mo talaga yung in-apply mo exegesis, kukunin mo talaga yung context niya, makukuha mo yung tamang meaning ng passage o ng talata. What does Ellen G. White refer to in the paragraph or chapter from which a statement is taken? Tingnan natin mga kapatid. In the book of Christ Object Lesson, one of Ellen G. White writings, Ellen White makes the statement that those who accept the Savior, however sincere, their conversion should never be taught to say or to feel that they are saved. Ano sabi ni Ellen G. White sa Christ Object Lesson?
lahat daw po ng tumanggap kay Kristo, okay, sa tagapagligtas, bagamat sila ay sincero, tapat sa kanilang pagkahikayat, ay hindi dapat mag-isip o magturo o sabihin nila o maramdaman nila na sila ligtas na. Okay, tingnan natin. Ano kaya ang context nito? Many Christians then and now believe in the erroneous doctrine of once saved, always saved. Ito pala yon. Ang sinasabi pala ni Ellen G. White doon, pinaliwanag na rito, marami daw kasi mga Kristiyano ngayon ang naniniwala na minsan ka nang iniligtas, lagi ka nang ligtas. Naka-encounter na po ba kayo mga kapatid ng mga particular sa mga naniniwala po, katulad ng mga Baptist? Ang mga Baptist sect of religion po ng Christianity ay they do believe that once saved, always saved. Doctrine, yung pong paniniwala na minsan ka iniligtas, ay lagi ka nang ligtas. So may mga talata naman po tayong ginagamit dyan na hindi po minsan ka niligtas, ay lagi ka nang ligtas. May nakausap po akong Baptist at pina-explain ko sa kanila kung ano ba yung ibig sabihin ng OSAS. Yung OSAS, once saved, always saved. Yun ang acronym niya OSAS. Ay sabi nila, basta ang isang tao ay naka-encounter at nakakilala sa Panginoon at nabautismuhan, galing sa masamang pamumuhay niya, makasalanang buhay, pag siya'y nabautismuhan na, tinanggap niya na si Kristo, kahit mag-backslide pa siya o bumalik sa dati niyang buhay at mamatay siyang makasalanan, basta dumating sa kasaysayan ng buhay niya na siya ay tumanggap kay Kristo, minsan siyang naligtas, lagi na siyang ligtas. Sabi ko, ang ganda naman sa inyo. Minsan ka lang tatanggap kahit bumalik ka na pala sa dating makasalanang buhay, ligtas pa rin. Ang ganda naman kung totoo yung paniniwala niyo. Kung i-analyze niyo po, may similarity ito sa doktrina din po ng Roman Catholic Church. Sa Roman Catholic Church, kahit mamatay ka na masama, pwede ka namang ipag-pray, ipagpamisa ng mga naiwang mahal mo sa buhay. So may similarity, no? May pagkakatulad, parang spoiled ang tao. So ibig sabihin, kahit mamatay ka makasalanan pala, may pag-asa ka pa rin maligtas. Kung ganun ang tinuturo ng Biblia. Ellen G. White was clearly against this teaching. Against po pala si Ellen G. White sa turo ng once saved, always saved. In the immediate context, she wrote, there is nothing so offensive to God or so dangerous to the human soul as pride and self-sufficiency. Of all sins, it is the most hopeless, the most incurable. Ano ba po yun? Yung paniniwala na minsan kang naligtas, ay palagi ka nang ligtas. So hindi po totoo yung mga kapatid. Actually sa Biblia, sinasabi na mananatili tayong ligtas kung iniingatan nating mabuti ang ating pananampalataya. So meron po, at saka pagdating po sa tinatawag natin na salvation, meron pong 3 level ng salvation. So hindi natin i-discuss kayo dito. Okay. Peter's fall was not instantaneous but gradual, mga kapatid. Sabi dito, self-confidence led him to the belief that he was saved, and step after step was taken in the downward path, paibaba, until he could deny his master. Kita niyo po, minsan niyang tinanggap si Jesus Christ, parang naging self-sufficient na siya, si Peter, until such time na sinabi ng Panginoon na sasaktan ng ang pastor ninyo at sasaktan ng pastor at mga kalat ang mga tupa. Pero sa sobrang self-sufficient na ni Peter, na nakasama niya ng Panginoon, iniisip niya na kayang-kaya niya ipagtanggol ang kanyang Panginoon. Kaya sabi nga ng Panginoon, sinabi pa niya na sasaktan, iiwan kayo ng lahat, pero ako'y may iwan na pagtatanggol kita, Panginoon. Parang sinabi niya na, over my dead body. Dadaan sila muna sa bangkay ko bago kanila makuha. Kasi sinabi na ng Panginoon na siya isasaktan at mangakalat ang kanyang mga tagasunod. Pero sabi ni Peter, iiwan ka nila, pero ako hindi, kailanman. Parang sinabi pa niya na, I swear, over my dead body. Parang gano'n, no? Pero alam natin ang kasaysayan. So sobrang self-sufficient ni Peter, sobrang parang lumaki na ang yabang niya sa katawan niya, akala niya kaya niya ipagtanggol ang kanyang Panginoon, pero isa rin siya sa mga tumakbo nang hinuli ng Panginoon doon sa last night ng Panginoon bago siya ipako sa krus o nilitis. Never can we safely put confidence in self or feel this side of heaven. Hindi dapat tayo magtiwala sa sarili natin, sabi niya, that we are secure against temptation.
Those who accept the Savior, however, sincere their conversion, should never be taught to say or to feel that they are saved, mga kapatid. So hindi tayo dapat talaga magtiwala sa sarili natin. Dapat tayo palaging nakarely sa power ng Panginoon. Sa, anong tawag doon? Sa converting power of the Holy Spirit. Yung bumabagong humihikayat na kapangyarihan ng Banal na Espiritu. This is misleading, mga kapatid. Kung isipin natin na kaya natin ipagtanggol ng sarili natin, kaya natin magtagumpay laban sa kasalanan, kaya natin tumayo mag-isa without the power of God. So misleading po ito. Everyone should be taught to cherish hope and faith, pananampalataya at pag-asa. But even when we give ourselves to Christ and know that He accepts us, we are not beyond the reach of temptation. Tandaan natin, kahit na kay Kristo na tayo, ang Panginoong Hesus nga, tinukso pa rin ng dyablo. Totally connected na sa ating Panginoong Diyos sa masalangit. Pero tinukso pa rin ng dyablo ang ating Panginoong Hesus. At kung hindi lang siya constantly connected sa ating God the Father in heaven, mga kapatid, ay posibility na mapagtagumpayan siya sa lakas ng puwersa ng kaaway ni Satanas. So the context makes it clear that Ellen G. White focuses on addressing the issue of self-confidence and temptations after conversion. Pinag-uusapan pala, ang pinapaliwanag ni Ellen G. White, na ang tinutukoy dito ay ang ina-address po niya ay yung issue ng self-confidence and temptations after the conversion. Because we are never secure against temptations, we can never say that we cannot fall or that we are saved and therefore secure from temptation. But this does not mean that we cannot day by day have the assurance of salvation. So kailangan talaga natin na constantly connected sa ating Panginoong Hesus. Dahil isang segundo lang na bumitaw tayo sa Panginoon, binibigyan natin ng opportunity ang kaaway na magtagumpay laban sa atin. Alam nyo ba, yun ang binabantayan ng kaaway? Kahit isang minuto lang o isang segundo. Kaya may awit tayo na moment by moment. Dapat every moment of our lives, mga kapatid, ay connected tayo sa ating Panginoon. Nasa atin ang power ng Holy Spirit. Sabi sa 1 John 5:12 and 13. So kailangan talaga natin na talagang fully surrendered ang buhay natin sa Panginoon. Okay, number 3 na principle sa pag-interpret ng Bible and the writings of Ellen G. White, study the larger context. Pag-aralan po natin yung mas malawak pa na context, yung background, yung pinag-uusapan dito. In 1903, Ellen G. White made what seems an absolute statement. She wrote, vegetables, fruits, and grains should compose our diet. Not an ounce of flesh meat should enter our stomachs. The eating of flesh is unnatural. We are to return to God's original purpose in the creation of man. Anyone reading this statement by itself would have to come to the conclusion that under no circumstances are we to eat meat. So 1903 po yun, sinabi ni Ellen G. White na ang dinesign talaga ng Panginoon Diyos na original diet natin ay vegetable, fruits, and grains. Ibig sabihin mga plant-based diet po yung dinesign talaga ng Panginoon para sa atin na pagkain. Ngayon mga kapatid, pinababalik po tayo doon sa original purpose ng pagkalalang sa atin. At sinasabi mga kapatid na sino man nagbabasa nitong salitang ito ay dapat magkaroon daw tayo ng conclusion na dapat hindi tayo kakain, hindi kasama sa ating diet ang pagkain ng karne. Tingnan natin. However, just a few pages further on in the book, we find a modifying statement from the year 1890 on the same topic. Yung din pong topic pinag-usapan yung plant-based diet. Dapat yun daw ang ating kinakain at hindi bahagi ng ating pagkain ang karne o laman ng hayop. Sabi rito na Ellen G. White pa rin, noong 1890, on the same topic, where plenty of good milk and fruit can be obtained, there is rarely an excuse for eating animal food. It is not necessary to take the life of any of God's creatures to supply our ordinary needs. Tama nga naman. Para makakain ka ng mga lamang hayop, ay papatay ka talaga. In certain cases, or illness, or exhaustion, it may be tough just to use some meat,
but great care should be taken to secure the flesh of healthy animals. Kita niyo po, nung una ay sinabi ni Ellen G. White, noong 1903, ay sinabi niya na dapat plant-based ang ating kinakain at hindi bahagi ng ating pagkain ng karne. Pero later on, meron din sinabi para siya, pwede rin uminom ng gatas. Yung gatas, di ba, galing naman sa animal yan, sa malinis na mga hayop. And then, sinabi lang niya, pwede rin kumain. May mga lugar kasi na wala talagang maraming mga source ng protein, na plant-based protein. So, ang advice niya ay pwede rin kumain, pero dubling ingat. Great care should be taken to secure the flesh of healthy animals. Huwag yung mga double kill. Yung talagang malulusog ng mga hayop, kung talagang kakain, ay piliin daw po yung malulusog ng mga karne ng hayop. Huwag yung basta-basta lang na inatay kung saan-saan or mga double kill na or matatagal na ng mga karne, contaminated na. Yun. Okay. So, it has come to a very serious question whether it is safe to use flesh food at all in this age of the world. It would be better never to eat meat than to use the flesh of animals that are not healthy. So, ang lumalabas ito mga kapatid, ay it would be better never to eat meat than to use the flesh of animals that are not healthy. Kaya, ibig sabihin ni G. White dito, practically speaking, kung kakain ka din lang ng karne at hindi naman malusog yung mga sources nito, mga sakiting hayop na binibenta na makakain din ng tao, talagang purely dapat back to plant-based diet naman tayo. Kaysa kumain tayo ng mga karne na contaminated or hindi na galing sa mga hindi malusog ng mga hayop. Pero kasi mga hayop na kung kailan may sakit, Oo nga. Baba, hindi dito ka man. sa kanila kinakatay yung mga hayop kung kailan may sakit na, di ba? Matamlay na, kakatayin nila, may sakit na yung hayop, tapos ibibenta nila yung karne. Buti na lang, meron tayong mga slaughterhouse o kaya yung mga nagmo-monitor ng mga meat. Pero paano kung kinatay lang yan sa kapitbahay mo tapos binenta sa iyo? Hindi dumaan sa mga slaughterhouse na kung saan namo-monitor nila yung malusog at hindi malusog na mga hayop, mga kapatid. So tingnan natin naman, the modifying circumstances are cases of illness or when other food was not readily available. She admitted that she had eaten meat herself from time to time. Actually, kung pag-aralan nyo pa ng mas malalim, pag-aralan pa natin mas malalim mga kapatid, si Ellen G. White, nung bago siya naman nahikayat sa health reform bilang isang siya po ay member pa ng ibang simbahan, katulad ng Methodist Church. Siya po ay kumakain pa kahit anong baboy eh. Kumakain siya ng mga yan eh. Until such time, nung tawagin siya ng Panginoon, mga 1860s, dumating po yung health message at ipinakita na pati yung mga pag-inom ng kape, mga cola drinks, nandiyan na po yung pagiging maingat natin sa pagkain. So she admitted that she had eaten meat herself from time to time. Therefore, in a very balanced statement made before the delegates of the General Conference in 1909, she said, "We do not mark out any precise line to be followed in diet, but we do say that in countries where there are fruits, grains, and nuts in abundance, fresh food is not the right food for God's people." Ibig sabihin po nito mga kapatid ay, kung binibigyan tayo ng option, no? Kung meron din lang mga bansa na kung saan ay malusog, ang mga available naman yung mga pagkain ng mga plant-based, much better pa rin po na talagang tayo ay kumain na lang mga plant-based diet. May mga lugar din kasi nasabihin mo na dapat fruits, nuts, and vegetable. May mga lugar na isda lang talaga yung regular na kinakain nila doon. Okay, di ba? So, i-apply na po natin yung sentido común natin. Pero ang talagang ideal diet po, kung gusto natin makaiwas sa mga karamdaman, nasa advice din po yan ng Councils and Diets and Foods, mga kapatid, ang talagang ideal diet po natin, pinababalik tayo dun sa tinatawag natin na biblical diet. Yung nasa Genesis chapter 1 verse 29. Fruits, nuts, and vegetables. Ano po? So yun po yung maliwanag. Okay, wait lang po. Kasi itong aking palang ginagamit na flash drive, nandito rin yung presentation ni
Ma'am Lloyds, mamaya pong 4 o'clock yata po yung kanya. Ay, sa next ka pa. So, hindi na muna. Di-disturb kasi ito eh. Sige po, kasi nandito sa pasteled ko pa nang ginagamit yung kailangan din ni partner to. Okay lang po. Itutuloy ko po ito mga kapatid. Okay. Okay. So mga kapatid, nandito po. Therefore, sabi dito, okay. We are not to make the use of flesh food, a test of fellowship, but we should consider the influence that professed believers who use flesh foods have over others. So ito pong text na to, sinabi to ni Ellen G. White sa isang sulat niya. Kasi may mga Adventist po na lumabas sa atin, ang tawag sa kanila yung mga offshoot, kung saan po mga kapatid ay ginagamit nilang test of fellowship ang pagkain ng karne, no? Kapag ikaw daw ay meat eater, hindi ka papasok sa langit. May mga nagtuturo ng gano'n. Extreme na po sila. May mga ginagamit kasi sa sulat ni Ellen G. White na yung mga those who are waiting for the translation, yung mga naghihintay daw po ng paglipat sa langit, dapat daw po ay hindi na part ng kanilang diet ang pagkain ng karne. So nagko-conclude sila na walang papasok sa langit na kumakain ng karne. May naalala pa nga ako nung kabataan ko doon sa San Pedro Laguna Church na meron dong nag-speaker. Yung elder doon ay parang reformer siya or offshoot. Tapos may speaker na na-invite yung isang kapatid. Nung tumayo siya, nung malaman niyang kumakain ng karne, during second service, pinababa. Sabi niya, you are not qualified to speak for the Lord because you are not a vegetarian. Nagkagulo doon sa simbahan eh. So, ginagawa ng test of fellowship na parang ang qualification mo para makapagsalita ka dyan sa harapan. May mga mababasa rin kasing gano'n eh, na parang hindi ka qualified na mag-lead ng church kung ikaw ay meat eater, kung kumakain ka ng laman ng hayop o karne, kung hindi ka vegetarian. May mga ganong text na sinabi ni Ellen G. White sa matatandang panahon. Pero may mga panahon din na sinabi ni Ellen G. White na okay naman kumain ng karne basta yung limited lang, basta galing sa safe resource, yung mga galing sa mga malulusog na uri ng hayop. Okay? We should certainly aim for a vegetarian diet, but never make it a test of fellowship. In some circumstances, a diet that includes some meat may even be the best, but this should never serve as an excuse to continue eating meat when no necessity exists. Alam niyo po ba sa may part ng South Central Luzon Conference, andun pa po ako, kabataan, marami po diyang mga nag-country living, mga reform. Lumabas sa atin, nag-country living sila, nagtumira sa bundok, tapos ang pagkain lang nila po ay gulay. Gulay-gulay, yan. After few months, sana po sila. Nung in-interview sila kung anong lifestyle nila, hindi na po balance pala yung diet nila. So more on vegetables ang kinakain nila. Ang dapat sana kung yung mga protein na hindi mo nakukuha sa pagkain ng malinis na karne, hanapin mo yung plant-based resources niya. For example, yung halimbawa, may animal-based protein, yung pagkain natin ng laman ng hayop, may mga protein ang kailangan din ng katawan natin eh. Pero tandaan natin na lahat po ng protein ang nakukuha natin sa animal-based, yung pagkain ng karne, animal-based protein, meron din pong inilagay ang Diyos na alternative. Nandun po sa mga beans. Yun po, yung soybeans nga lang eh, complete food na po yan eh. Halos lahat ng mga nutrients nandiyan na po sa soybeans. Ay ano pa yung mga white beans? Ano pa yung mga kidney beans? Yung mga, ang dami, balatong, yung mga buto ng sitaw. Halos nandiyan na po eh. Kaya hindi natin pwedeng gawing excuse na hindi tayo mabubuhay ng balanse kung hindi tayo kumakain ng karne. Hindi po. Kasi lahat po ng protina, mas safe pa natin makukuha yung mga protina at mga nutrients and vitamins and minerals sa mga plant-based talaga. Kung kaya lang din natin mag-change talaga ng lifestyle. And then binigyan tayo ng option mga kapatid. Bagamat hindi test of fellowship ang pagkain ng karne o hindi, na malinis na karne, hindi naman tayo dapat maging extreme. Ano po? Pero tandaan po natin, lahat ng maliligtas po, wala nang kakain ng karne. Maniwala kayo? Pag sinasabi ng mga offshoot na kung hindi ka vegetarian, hindi ka pupunta sa langit.
Sabi ko walang sinasabi ang Spirit of Prophecy na vegetarian ang maliligtas. At sabi ko sa kanya, naniniwala tayo na ang lahat ng maliligtas vegetarian. Kino-correct niya ako. Kino-correct ko siya. Pero sabi ko, hindi ibig sabihin maging vegetarian ka para maligtas ka. Hindi ito test of salvation or fellowship. Pero lahat ng maliligtas, mga kapatid, ay vegetarian. Ibig sabihin, lahat ng maliligtas ay magiging vegetarian. Okay. Clarify ko lang. Amen, amen, amen. Lahat ng maliligtas po doon ay magiging vegetarian na. Pero the best pa rin, mga kapatid, sundin natin yung ideal biblical diet. Hindi ko sinasabing huwag na kayong kumain ng karne. Kung may iwasan natin ang pagkain ng karne, konti-konti na lang talaga. And then i-discover natin sa nutritional science subject natin, ano ba ang mga protina o mga nutrients na ibinibigay ng animal base na mga pagkain na pwede natin makuha naman sa gulay at sa mga beans o nuts. Kaya di ba, original diet, balance yan eh. Nung in-interview po yung mga nag-country living ngayon, nagtumira sa bundok sila, iniwan yung mga bahay nila sa syudad, nalaman po na hindi balance yung pagkain nila. Kasi kung mag-vegetarian ka talaga, dapat balance yung pagkain mo. Kung hindi ka kumakain ng karne, dapat kumakain ka ng mga mani o yung mga beans. Dapat balance talaga. Tapos may variation, hindi yung puro talong lang. Hindi puro pechay lang umaga, tanghali, hapon yung kinakain mo. Tuloy po natin. When we look at the total body of what she has written on a given topic, kung pag-aralan mo daw yung broader writings ni Ellen G. White, hindi lang basta isang passage lang na sulat ni Ellen G. White, binasa mo, tapos gagawin mo na yung napamantayan para ang isang tao ay, tapos parang prejudice ka na sa mga kumakain ng karne, hindi mo na pagsalitain sa church yung mga kumakain ng karne. Sabi dito, a balanced picture emerged, considered invaluable for every Christian who takes his religion seriously, but particularly for Seventh-day Adventists, whom God has called to be His witnesses in these last days, mga kapatid. So, when we look at the total body of what she has written, mga kapatid, sinabing total body, alamin mo rin yung mga sinasabi pa ni Ellen G. White sa different time and different places. Kung ano naman ang advice niya. Hindi natin makikita na sa isang panahon, sa lahat ng panahon, sinabi ni Ellen G. White na dapat lang vegetarian ka. Hindi ka dapat, kahit sa anumang panahon, hindi ka dapat tumikim ng karne na malinis. Kung si Jesus nga po, kumain din yun ng isda eh. Kumain din siya ng isda. Before and after na mabuhay ang Panginoong Jesus, kumain siya ng inihaw na isda. Kaya lang, kung i-compare mo naman yung isda ngayon sa panahon ni Jesus Christ, hindi hamak na mas malinis yung isda sa panahon ni Jesus Christ na galing doon sa Sea of Galilee, saka yung isda ngayon na kinakain natin na punong-puno ng mga toxins dahil sa, kung galing ng ilog yan, sabihin natin, hindi to kumain ng chemical, hindi to kumain ng feeds. Dahil ito ay hindi cultured, galing sa ilog. Pero kung tingnan mo naman ang background ng mga ilog, ano bang mga dumadaloy sa ilog? Di yung mga overflow ng mga septic tank. Lahat ng mga kanal, pag bumaha dyan, lahat naman ng punta ng tubig. Kinakain mga insecticide. Insecticide, tama, Doc Caris. Nandiyan na rin yung mga ini-spray ng mga insecticide sa mga bukid. Pag nag-overflow ang bukid, saan mapunta? Sa ilog din naman. Punta rin sa dagat. So kung mahilig kayong kumain ng malalaking isda, sabi nga rin ni Ellen G. White, nabasa ko yun sa Councils on Lice and Food. Kapag mas malaki daw po yung isda, mas marami ng mercury sa katawan niya. Mas marami ng toxin sa katawan ang mga isda na mas malalaki na-accumulate na yung mga laso na mercury sa katawan nila. So yun po ang mga ibang mga impormasyon pa natin. Okay, number 4 po na principle, mga kapatid, ang sabi ay look for principles. Ang sabi dito ay prophets convey God's truth as principles or policies. Principles are universal and apply to all people, in all places, and at all times. Pansinin natin, mga kapatid, ang God's truth as principles of policies, principles are universal. Pag sinabi universal, pag buong sanlibutan. And apply to all people. Hindi yung sasabihin lang na, ay itong diet namang ito, kila Adan lang ito eh. Sa kanila lang sinabi. Sa atin siguro iba na. In all places and at all times. Kasi ang isang katawan lang naman yung dala-dala natin eh. Isang katawan lang yung dala natin. Okay? Mas matindi nga yung katawang hawak natin ngayon eh. Kasi marred by sin na to eh. Tira-tirahan na lang ito ng kasalanan eh. Di ba, Doc Aris? Maganda yung merienda niya. Natural talaga. Instead na, di ba, mga junk foods or synthetic, ayan, ang pagkain nyo. Okay. Policies are the applications of
principles to particular situations. Policies may change with different circumstances and may look different in different cultures and places. Bagamat ang principles po ng Biblia at ng writings ni Ellen G. White ay pwedeng i-apply generally and universally, pero tandaan po natin may mga modification pagdating sa iba't ibang places. For example nga po, sa mga lugar na wala namang ang source ng pagkain nila ay isda at wala silang masyadong access sa mga gulay, o di isda talaga ang mga fresh ang kinakain nila. Okay. Yung mga lugar na wala talagang karne, ay di gulay at saka mga nuts and grains ang kinakain nila. So may mga ganun po na cases. Case-to-case basis po. Pero in general principles mga kapatid, kung gusto nating, option naman natin yan, kung gusto natin maging malusog, iwas sa mga sakit, balik tayo sa mga plant-based biblical diet. Kasi kung susundin natin ang panlasa natin at less plant-based diet, more on mga meat eatings, mas marami din po tayong sakit na makukuha. Bagamat hindi po yung test of ang tawag kanina, fellowship, pero kailangan din natin mag-iingat sa ating katawan dahil ang katawan natin ay templo ng Panginoon. In 1903, at time when the general availability of cars was still a thing of the future, Ellen G. White wrote, "And if girls in turn could learn to harness and drive a horse and to use the saw and the hammer as well as the rake and the hoe, they would be better fitted to meet the emergencies of life. The principle in this statement is that girls should be fitted to meet the emergencies of life applied to our time. This could mean that girls should learn how to drive and look after a car." So nung panahon niya kasi, ay ito po, may binabanggit yung mga babae ay dapat matuto na magsuot ng mga harness and drive a horse. Sa panahon naman natin yung parang seat belt at saka ano na lang yun, saka yung pagdadrive sa mga sasakyan na moderno katulad ng kotse. So may iba't ibang panahon. Sa panahon nila, horse. Sa panahon naman natin ngayon, mga car. So may mga application pa rin po ng principles na dapat i-apply. The growth experience of Ellen G. White. Apart from these principles of interpretation, we need to remember that prophets did not receive all the light at one time. Tandaan po natin kung paano ang Biblia po ay progressive yung truth na dumarating sa atin. Yung pagkaunawa po natin sa liwanag ng mga katotohanan sa Biblia, progressive po yan. Ganun din po ang sulat ng Ellen G. White. Progressive din po yung pagkaunawa natin. Ibig sabihin, kung yung mga itinuturo noon, pwedeng mabago sa pagdating ng mga panahon. Kahit si Daniel po, may mga sinulat si Prophet Daniel na nung panahon niya, ilang days siya na may sakit dahil gusto niya maunawaan yung pinakita sa kanya, yung mga symbols, hindi niya maintindihan. Sabi ng Panginoon, tatakan mo ang salita, ang propesiya, at yan ay maintindihan niya sa mga huling panahon. Nabuksan siya yung mga interpretation sa huling panahon. Ganun din po sa pag-interpret ng Bible, ang katotohanan po ay progressive. Sasabihin niyo, bakit noon 27 lang ang fundamental beliefs natin, bakit ngayon ay 28 na o 29 na? Kasi nga, progressive ang truth, lumalago ang katotohanan. Ang pagkaunawa ng tao ay lumalago habang, katulad din ang sasabi sa Daniel chapter 12, knowledge shall increase. Yan. Sa huling panahon ay lalago talaga ang kaalaman. Nakita naman natin kung paano lumago ang kaalaman. They too experience growth in their understanding of heavenly things. In Daniel chapter 8 verse 27, the prophet says, "I was appalled by the vision and did not understand it." Sabi ni Daniel, di ba? Nakita ko yung pangitain pero hindi ko ito naintindihan. About 10 years later, the angel Gabriel came and explained to him the full import of the vision. Kita niyo po, ngayon ibinigay yung vision, pero after 10 years pa, pinadala si angel Gabriel para ipaunawa sa kanya ang kahulugan ng kanya nakita. Similarly, Ellen White experienced growth in her understanding of what God revealed to her. In 1904, she wrote, often representations are given me, which at first I do not understand. But after a time, they are made plain by repeated presentations of those things that I did not at first comprehend, and in ways that make their meaning clear and unmistakable. Nakita niyo po, sa Biblia po, yung mga biblical prophets, pinakitaan ng mga pangitain, pero sa panahon nila, hindi agad naunawaan. After 10 years, o hanggang sa huling mga panahon pa, saka para mabubuksan yung pagkaunawa, yung mga aklat na sarado, natatakan sa panahon nila. Si Ellen G. White, ganoon din po. Nakita niya na yung mga visions niya ngayon,
sa mga darating mga panahon pa lamang niya maunawaan ang kahulugan. In conclusion mga kapatid, in the interpretation of inspired writings, time and place, Sa umaga. okay, in the interpretation of inspired writings, yung Bible, time and place and the immediate and larger context are all important. Pag sinabi kong inspired writings, the Bible po yon, including the spirit of prophecy, mga kapatid. Time and place and the immediate and larger context are all important. The historical and literary context will help us in our interpretations of the writings of Ellen G. White to navigate safely between two literal an interpretation and one so far removed from the intent of the author that the writings become useless. So yun po mga kapatid ang ating pag-aaral, unless kung meron kayo ba kayong additional clarification o kaya ay meron ba kayong gustong itanong. Dito po natatapos ang aking presentation about the interpreting the Bible and the writings of Ellen G. White. Do you have any question or gusto niyo mag-share? Wala na po? Sino po yung kasunod natin na magdi-discuss ngayong alas 3? Si Doc Aris ba? Doc Aris, ikaw yata po, no? Kung wala na pong magtatanong or clarification, ay bibigay ko na po ang time kay Dr. Aris para sa kanyang time. Thank you very much po mga kapatid sa pagkinig nyo. Thank you, Dr. Salamat. Okay, welcome po. Salamat po. Salamat. Nahibig ang bayan ng Diyos na. Tapos po. Tapos na. Tapos na po yung presentation ko. Ang linaw kasi ng presentation ka na. Wala masyadong tanong. Kung gusto niyo po, maliwanag po. So wala na kayong question. Walang tanong, Doc Arnel. Wala pong tanong dahil walang option ata dito. Ganun ba? Thank you very much. Po. Pwede pala kumain ng karne. Kaya wala nang tanong. Option po natin yan. Pero suffer the consequences din. Suffer natin yung consequences ng mga sakit na dala po ng pagkain ng karne. Pero may advice naman sa atin yung mga nutritionists na kung kakain tayo, ilimit lang. Parang isang size lang ng posporo, mga ganyan. Kung talagang hindi natin maiwasan. Pero yung craving po natin sa karne, mga kapatid. Doc Aris, singin ko na hanggang 3 o'clock. Okay lang sa'yo? Doc Aris, singin ko na hanggang 8 o'clock. Hanggang 3 o'clock, ha? Noted, Doc. Opo. Doon po sa pagkain ng karne, mga kapatid, ang dinidiin ni Ellen G. White, hindi po dapat maging test of fellowship. Na kung kumakain ka ng karne, chuchugiin ka na kung sa simbahan, di po. Kundi option natin yun, pero the best pa rin po na mas maganda kumakain tayo ng plant-based diet. Kasi alam niyo po yung craving sa karne, pwede masatisfy yan eh. Halimbawa kung talagang tayo ay nahook na talaga sa pagkain ng karne. So pwede masatisfy yan, marami namang alternative gaya ng tokwa. Yung tokwa may protein din, di ba? Galing sa soybeans. Tapos yung mga red beans, pag nilaga mo yan, lagyan mo ng ricado yan, ipatis mo yan, para ka na rin kumain ng karne, di ba? Pero minsan, Doc, nakakaano rin, Doc Arnel. Kasi minsan, ganito din ang nangyari kasi. Hindi kasi balanse, naging hindi balanse. Bakit nakakasakit yung mga tao kahit nag-vegetarian nung panahon na sila ay meat eater pa ay talagang malakas sila kumain ng mga karne. Nung nag-apply ng vegetarianism, so ang nangyari, kinonvert nila sa tofu at doon sa sa veggie meat. May mga disadvantage din kasi base din sa pag-aaral, lalo na kung mag-aaral tayo sa herbalism at sa naturopathy, ay ang soybeans kasi mataas po siya sa phytoestrogen. So isang po yan, parang makukuha din yan, yung phytoestrogen na yan ay nagbigay din yan ng hindi magandang
anong tawag dito, epekto sa katawan ng tao, lalo na kung may mga cyst na yung mga babae o yung ng katawan ng tao. So talagang kahit ano pa yan, kahit plant-based pa yan na na karne, ayun tinatawag natin parang karne, ay nakakaano din talaga yan, nakakasama din yan, lalo na kung araw-arawin mo, lalo na kung may may mga tumor ka or may mga cyst. Yes. So hindi yan maganda. At ay may ano din yan, may malaking impact din yan sa mga bata, lalo na doon sa mga kababaihan na nagdalang tao or buntis. Kasi ang phytoestrogen kasi talagang nagbigay din yan siya ng impact doon sa sexualidad ng bata. So kaya dobling ingat din. Hindi ibig sabihin na plant-based yan ay hindi yan nakakaano kung masubrahan mo din. Dapat balance talaga. Dapat talaga may, sabi pa nga ni Mrs. White, na kailangan may karunungan ka doon sa pagluluto at lalo na doon sa yung niluluto. Kasi kung luto ka lang ng luto, kasi ang sa interpretation mo ay plant-based ito, hindi ato. Kasi ganito kasi ang traditional na na pag-iisip natin ay basta natural, walang side effect. Kung walang side effect po, walang epekto po 'yan. Ibig sabihin, useless lang ang pagkain mo kung wala siyang nagkakasanhi siya ng side effect kung masubrahan ka doon sa dosage na kinakain mo sa bawat araw. Kaya kailangan din ng moderation, mga kapatid. Lalo na dito sa natin, sa BG Meat natin. Ano bang raw materials ng BG Meat? Flour. Gluten saka soy na yan, di ba? Soy gum. Ang iba dito, gumawa sila ng first class na yung So from yung white flour din, mga kapatid, din yan, hindi din yan yes. Refined yan, oh. So talagang lahat ng bagay kahit pa plant-based pa yan, sisiguraduhin mo, mga kapatid, na ang kinakain mo ay talagang tukma lang doon sa balanse, doon sa kinakailangan ng katawan. Kasi minsan kasi dahil sa sobrang natin sa karne, doon tayo nagtudo kain sa plant-based. Inaraw-araw natin yung tinatawag ni Mrs. White na continual sameness. Kung ano yung ulam mo sa umaga, ganun din ang ulam mo sa tanghalian, ganun din ang ulam mo pagkagabi. So continual sameness din yan. Kaya sabi nga dito ni Mrs. White dito, basahin ko lang Doc Arnel. Sige, go on. Para na po rin sa natin. Sabi nga dito, here is one reason why some have not been successful in their efforts to simplify their food. First, they have a poverty-stricken diet. Second, food is prepared without painstaking. Third, there is a continual sameness. Yun ang nangyayari sa atin. Yung pangatlo, kadalasan ito nangyayari. There is a continual sameness. Saan ito mababasa? Sa council. Yes po. Kaya nga, paulit-ulit mong kinakain na hindi naman yung kinakailangan sa katawan mo. Kaya imbes magbigay siya ng magandang epekto, nagsanhin na naman siya ng ibang sakit. Katulad ng nagproblema ka na sa red blood cells mo, bumaba na. So nagiging tapos yung buhok mo ay nagiging maputi. Alam nyo ba, kapatid, ang buhok natin ay talagang puputiyan pagdating ng panahon na kung ito ay mag-matured na sa depende sa edad natin. Pero minsan kasi, bakit ang nangyayari? Kadalasan sa nag-vegetarian ay nagiging maputi ang buhok. Yan po ang palatandaan, mga kapatid, na yung tao na yan ay nag-nutritional imbalance po siya. Kaya nagiging puti kahit hindi pa panahon sa pagputi ng buhok niya. Yan ang kadalasang nangyayari sa vegetarian. Pangalawa, yung mukha niya at yung balat niya ay parang kulang sa kulay.
kulang sa, alam naman natin, tayong mga Pinoy ay kayong manggi tayo, may pagkapula-pula at may pagka ano din. So minsan kasi nagiging dry yung balat, at the same time yung kulay parang nawala na yung presensya ng mapulang dugo. Yan din ang manifestation. Kung makikita yan sa katawan mo, kapatid, at nag-vegetarian ka, baguhin mo yung diet mo, baguhin mo yung yung mga pagkain na ginagamit mo, kahit pa yan ay tinatawag na food-based, yung plant-based pa yan, mga kapatid. Baguhin mo. Kasi kung ituloy-tuloy mo yan, makakasakit ka talaga. Kaya minsan, may naririnig tayo na mga taong nag-vegetarian, talagang strict diet talaga sila. Talagang nagiging ano na rin sa kanilang salvation. Nagiging part na po sa salvation nila yung pagkain ng ano. So nakakasakit sila. Minsan pa nga nakaka-cancer pa. Bakit nagkaganon? Kasi nga, sabi nga pa nga ni Mrs. White dito, kung magkulang ka nitong tatlo, no? Kulang ka nitong tatlo, mga kapatid, talagang masisira ang buhay mo. Kaya nga kung sabi pa ni Digong, huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Masisira talaga ang buhay mo. Bakit? Meron nga doon sa amin sa Mindanao, na vegetarian siya, parang bago lang siya nakabasa lang siya ng ilang pahina sa libro ni Mrs. White at hindi niya nabasa lahat. Parang nakurente siya. Tapos talagang yung eagerness na niya na mag-vegetarian. Kaya niya naman dahil police naman siya. May sweldo naman siyang malaki. So talagang nag-frutarian siya at the same time vegetarian. Pero ang problema doon, hindi siya marunong mag-prepare ng kanyang sariling pagkain. Pangalawa, kain lang siya kung anong meron diyan. So ngayon, nag-imbalance yung supply ng kinakailangan ng katawan. Ngayon, dahil nakikita niya sa kapatiran na hindi sang-ayon doon sa kanyang anong tawag dito, sa kanyang kinakain. So, nagiging judgmental siya. At nung hindi siya, parang yung turo niya ay parang na talaga, espiritu na talaga ng mga offshoot. Nag-offshoot siya, mga kapatid. Nung nag-offshoot siya, may nadala siya dahil influential naman siya kasi pulis siya. Second elder siya. So may nadala siyang isang kulpultor na babae. At yun naman din na yun ay may pagkaano din yun, may pagkalegalista din yun. So nadala niya. Ang problema doon, nag-practice lang ng vegetarianism. Ngayon, ano nangyari doon sa anak niya? Kasi matalino yung anak niya, nag-aaral. Ano ba nangyari sa anak niya, yung babaeng dalaga? Yung nagiging follower niya, mga kapatid? Nasira ang pag-iisip. Hindi na nakapagpatuloy sa pag-aaral dahil ang dalagang iyon ay nag-nutritional imbalance din yung utak. Yan ang nangyari, mga kapatid. At meron din akong nakakilala, warden siya dati, tapos babae warden, tapos ang anak niya babae ay nakapag-asawa ng pastor. Ngayon, siya ang vegetarian. Yung mag-asawa ay vegisay. Anong ibig sabihin ng vegisay? Vegetarian o sahay, depende sa panahon. So nagbe-vegetarian, depende sa panahon, depende sa lugar. So nagiging ganun yung diet. Ngayon, anong nangyari din sa kanya? Ay nasira din ang pag-iisip. Nilagay doon sa rehab. Ang laki ng bayad doon sa rehab. At anong sabi ng psychiatrist? Sabi niya, itong nanay niyo ay nag-fluctuate at yung supply ng kinakailangan na bitamina ng utak ay anong nangyari? Nagkukulang. Kaya ganito ang nangyari sa nanay ninyo. So bakit nagkaganon, mga kapatid? Dahil nga kulang sa kaalaman sa pagluto, kulang sa kaalaman kung anong kakainin. Yun, maraming nangyayari yan, mga kapatid. Nung nangyari nun, yung nag-offshoot na yon, ay bumalik siya sa pagkain ng karne. Ilang taon siya naghihirap doon sa kanyang theory. No?
At bumalik siya. Kumain na siya agad ng ano, kumain na naman siya ng isda, ng karne, na nag-abutan pa kami doon sa anong tawag dito, ano pa kami doon sa hindi ko na malayan yung tinuturo ko yung isda, ito, magkano ito. Pagtingin ko may kamay din tumuturo doon sa isda, magkano din ito. Pagtingin ko sa mukha kung sino yung nakaturo din sa isda, siya pala yon. Ang isang nagiging elder niya, isang elder din, hindi naman elder, ginawa niyang elder na superintendent sa sa bat school. Pag bibili siya ng isda, ay isinisilid niya sa bag dahil takot siyang makikita sa mga kapatiran na bumili siya ng isda. So, ganun ang nangyayari mga kapatid. So, minsan, kailangan talaga, bago tayo pumasok sa ganitong practice, sa ganyang practice mga kapatid, kailangan talaga nating masusing pag-aaral. Hindi lang kayo nag-vegetarian ka dahil nag-vegetarian yung best friend mo na Adventist or yung kaseatmate mo na Adventist o nakikita mo doon nag-vegetarian siya. So, wag kapatid, wag ganon kasi masisira talaga ang buhay mo. Maraming nangyayari, marami talagang nasira ang buhay dahil diyan nasisira din ang kanyang relasyon doon sa mga kapatiran dahil nagiging judgmental. Kasi nakikita niyo naman siguro yung mga espiritu ng mga offshoot. Nag-vegetarian lang sila ng ilang buwan or isang buwan, parang makapaghusga ng may-ari na ng langit. Parang sila mismo ang tatakwil sa iyo mula sa langit. So nakita niyo ba yan mga kapatid? So yun ang nangyari. So So pakinggan lang natin kung ano yung principle at yung tinatawag na ano tawag dito? Balance. Yes, balance diet dapat talaga. At yung tinatawag na may isa pang niyan na ang principle ay applicable yan kahit sa anong panahon, saang lugar. Pero yung isa yung tinatawag na applicable lang sa specific na lugar ay policy and principle. Kailangan maintindihan natin yan. Ano yung policy? Policy is applied only sa specific na lugar at sa specific na oras, na panahon. Pero yung principle, applicable yan sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar. So kailangan natin pag-isipan intindihan talaga natin ang pag-interpret po sa sulat ni Mrs. White ay hindi po siya lawgiver. Siya po ay counselor. Iba yung lawgiver, iba yung counselor mga kapatid. Minsan kasi ang mga offshoot nag-iisip sila na si Mrs. White ay lawgiver. Hindi na counselor. So iba kasi yung lawgiver, iba yung counselor. So ano yung ibinibigay ng counselor? Mga counseling. Ano yung ibinibigay ng mga lawgiver? So yun lang po, Doc Arnel. Pangkuha yung charger ko doon sa bayan. Abot na itong punto ha. Yes, si Sir Honor Sagmayaw. Parang may gusto yata siyang itanong. Wala na po. Doc, paano kaya ang approach natin dito? Kasi kung minsan, ako na isang elder, ay hindi gaano ako talaga gumagamit ng sulat ni Ellen G. White. Pag ganun ba ay malaking pagkukulang yun? Kasi kung tutuusin sa usapan ng salvation, kailangan ba na i-mix natin talaga yung aral ni Mrs. White para tayo ay ma-save? Kasi kung pwede naman sa Bible, para makaiwas doon sa maraming problema, kasi ganun nga, ang may mga taong nagbabasa na hindi nga nila nakuha yung context din ang sulat ni Ellen G. White. So, nagiging close ang approach nila. At yun pa ang isang dahilan kung bakit may pagkakataon na sila ay umaalis sa Mother Church.
Ngayon, kung siguro, sa tingin ko lang, at hindi sila siguro nagbasa ng ganun, at hindi lang nabasa yung dahilan kung bakit sila sinasabi na hindi ka masasalba kung hindi ka magiging vegetarian. Hindi siguro naroon pa sila sa Mother Church. Hindi po. Iba. Yun po ang isang concern ko eh. Kaya kung minsan hindi ko na nire-research pa para kasi admitted naman na ang Bible is the greater lights. So ano po ang approach natin dito? Sa akin po ba naka-address yung tanong o kay Doc Aris? Ako pa. Doc, pasensya na sa extension. So kung yung tanong nyo yan, okay lang ba kung hindi kayo gumagamit masyado ng Ellen G. White writings? Kung nai-interpret nyo po ang Bible sa maliwanag na pagkaunawa, ay hindi nyo kailangan ng Spirit of Prophecy. Pero kung titingnan po natin sa broader sense, marami po kasing mga specific na issues na hindi tinalakay ng Bible. That's the reason why mayroong tinatawag na Spirit of Prophecy para sila yung mag-interpret ng mga specific issues sa panahon, na applicable sa lahat ng panahon. Naintindihan niyo po? Ano ba sa issue ng pagkain? Sabi naman ng Bible, ano bang ginagawa mo? Kumain ka, uminom ka, kumakain ka, umiinom ka, o man ginagawa, gawin mo sa ikakalwalhati ng Diyos. Anong mga specific doon na pagkain na dapat mong kainin, makapagbibigay lugod sa Diyos? Papasok ngayon yung Spirit of Prophecy. Siya nag-explain kung ano ang mga pros and cons ng pagkain ng mga karne. Yung pag-inom ng mga nakalalasing na inumin, kagad din yung mga tsaa, yung mga cola drinks, nandun po yung mga specific na mga lights, liwanag, tungkol po sa mga specific issues po ng buhay ng isang Kristiyano. Kumbaga ang Bible, parang summary ito ng message ng Panginoon eh. Pero yung detalye ng mga specific issues sa buhay ng isang tao, andyan po sa Spirit of Prophecy. Kaya malaking tulong po yun. Pero hindi po malaking kasalanan kung hindi ka gumagamit ng Spirit of Prophecy as long as hindi ka naman against. Pero kung against ka naman sa sulat ni Ellen G. White, yun may malaking problema. Kung against ka na, hindi ka na, kumbaga, kasi ang isang legitimate na Adventist ay tayo ay nagsusuporta sa mga sulat ni Ellen G. White. Pero kung halimbawa mayroong mga kapatid doon na sumusunod sa principles na sulat ni Ellen G. White, kung mali ang pagkaunawa nila, as elder, tayo dapat kasi yung magtutuwid ng pagkaunawa nila sa kung ano dapat ang kanilang susundin. Minsan kasi kung letra por letra o kaya out of context yung kanilang pagkaunawa, yun din ang lifestyle nila. Katulad sinabi Doc Aris kanina, ang itinuturo ng talaga na Ellen G. White, balanced diet. Kaya nga kung saan natin pwedeng makuha, ang sabi ko kanina, ang pinaka-safe na source ng mga lahat ng pagkain, nutrition, vitamins, and mga minerals na kailangan natin, biblically speaking, nasa talaga? Biblical diet. Nandun po talaga. Parang tama, yung sabi ng comment kanina, secondary food na lang kasi yung meat eh. Actually, kaya namang makuha ang balanced diet sa plant-based talaga mga kapatid. Kasi kailan ba naman binigay kailan ba binigay yung pagkain ng karne, di ba? After the flood lang kasi walang vegetation. O yung gulay nga, ibinigay after sin eh. Pero ang original diet talaga nila, fruits, grains, and nuts dun sa Genesis 1:29. Idinagdag lang yung gulay after na magkasala dahil sinumpa ang lupa sa pawis yung mukha, kakain ka, magtatanim, so magbubungkal. Dinagdag ang gulay, and then yung malinis na hayop, idinagdag naman after the flood. After the flood kasi walang as temporary food. Kaya lang na-enjoy na ng tao yung pagkain. Kaya nga umiksi na rin po yung lifespan ng buhay yung buhay ng tao umiksi na dahil sa meat eating. And then yung 10 times, sabi na rin G. White, 10 times din ang risk na magkaroon ng cancer ang isang tao kapag meat eater tayo. So ibig sabihin, pinaka-safe pa rin talaga. Yung sabi ni Doc Aris nga kanina, balanced diet pa rin. Ang ina-apply dito, balanced diet, kung kaya mong kunin sa plant-based ang iyong balanced diet, much better. Pero kung hindi mo kaya at kukunin mo dun sa fish, white or red meat, ay may risk na po doon. May malaking risk na ang pagkain.
Although hindi na rin po 100% na safe ang pagkain ng plant-based ngayon, lalo kung hindi ikaw nagtanim, hindi organic, dahil lahat na rin po may spray eh. Tama? May spray na rin eh. Hindi naman hindi ka makakain ng malusog na mga malinis na mga walang uod na mga na mga dahon na gulay na nasa market. Kung yan ay commercialized, ay hindi ka makakain diyan ng walang uod na talong kung hindi in-sprayhan. Kaya yun nga po. So, hanggang dito lang po siguro ako. Kung may further na siguro kayo, pwede natin pag-usapan naman siguro labas sa oras na to kasi medyo overtime na tayo. Doc Aris, medyo late din naman ako nag-start dito. Doc Aris, pinapasa ko na po sa inyo ang time. Thank you, Sir Honor Sagmayaw. Usap na lang po tayo kung mayroon pa kayong mga further questions. Pwede rin kayong kumontak kay Doc Aris, ang ating doktor ng phytoscience. Malawak din ang kanyang kaalaman tungkol sa ganyan po. Okay, kay Dr. John De La Torre po sa nutritional science po, matatalakay pa rin niya ang importance po ng balanced diet na the best pa rin yung biblical balanced plant-based diet po compared sa mga pagkain ng mga laman ng hayop. Okay, thank you so much po. Doc Aris, it's your Thank you, Doc Arnel. Yes po.